napanood po ninyo ang pastoral visit ni Brother Mike sa lugar ng Bulacan, itinuro ng kanilang spiritual director ang Palakpak Quaresma. Paano yon? Ayan. Ha? Kung hindi natin mapigilan na hindi pumalakpak, huwag na lang natin lagyan ng tunog. Paano yon? Ayan. O, sabay-sabay pong palakpak pang Quaresma. O, yan. O, diba ang saya? Para tayo mga penguin. No? So, going back with your brothers and sisters, we are still in the season of Lent. Tayo pa rin po ay nasa panahon ng Quaresma. At hindi pwedeng hindi tayo susunod sa mga utos at ipinagagawa sa atin ng simbahang Katolika, because we are under the umbrella of the Catholic Church. At sa panahon ng Quaresma, hindi tayo pwedeng magsaya, kaya hindi po pwede ang palakpak. Pero dahil El Shaddai tayo, kilalang charismatic at masyado tayong maingay, kaya gumagawa tayo ng paraan para kahit papaano ay maihayag natin kung paano tayo magpuri at magpasalamat kay Yahweh El Shaddai. For your information, my dear brothers and sisters, God's greatest gift for us is His blessing. Ang kanyang regalo ay patuloy na ibinibigay sa pamamagitan ng kanyang mga biyaya, gantimpala at pagpapala. Kaya sa lahat ng ating tinatanggap, kapuri-puri naman talaga si Yahweh. Kapalakpak-palakpak na naman talaga si Yahweh. Amen? Ngunit dahil nga tayo ay mga Katolikong Kristiyano, kailangan natin sumunod. Amen? So again, dear brothers and sisters, we are under the Catholic Church. Tayo'y namamahay, tayo'y naninirahan, kaya kailangan natin sumunod. Amen? Dahil sa panahon ng Quaresma, si Kristo ay nagsasakripisyo para makamtan ang katagumpayan at maibigay sa atin ang buhay na walang hanggan. Amen? Salamat sa Diyos. So walang papuri, walang purihin, walang hallelujah, walang praise the Lord. Lahat lang na pwede natin pagdiin ay salamat sa Diyos. At amen. Amen? Okay. So our gospel, my dear brothers and sisters, is we are going to enter the third Sunday of Lent. Tayo po ay papasok na sa ikatlong linggo ng Quaresma. This Friday is the Friday of the second Sunday of the Lent. No? Ito ang Biyernes ng ikalawang linggo ng Quaresma. At sa linggo, ikatatlo na po. Amen? Kaya ito pong ating ebanghelyo ay nagpapaalala sa atin na ang panahon ng Quaresma ay ang panahon na napakagandang ibinigay sa bawat isa sa atin. Bakit magandang panahon? Sapagkat ito ang panahon na mainam para maggulay-gulay, magbuli-buli, mag-isip-isip na alin, na piliin, na ayusin ang ating mga gawin, ayusin ang ating pagkatao at magkaroon ng pagpapalo. Ito ang panahon na mainam. Sapagkat Lent season is also called a spiritual spring. Pag sinabing spring, pagsibol, tagsibol. Ito yung panahon na dapat ang ating mga espiritual na aspeto ay umuusbong, sumisibol. Amen? At ang panahon ng Quaresma ay napakaganda at napakainam sa atin upang magkaroon ng paglago ang ating pananampalataya at lumalim ang ating espiritual na aspeto. Amen? Lent season is a spiritual growth
Pangalawa, na ipinakikita ng ating Ebanghelyo is that God is really patient, compassionate, merciful, and loving. Ang haba, no? Na si Kristo ay mapag-unawa, matyaga, matiisin, mapagmahal, at maintindihin. Mahabagin ang ating Panginoon. So what are the things that we need to remember regarding this gospel? Ano ang mga bagay na dapat nating tandaan pagdating sa Ebanghelyo nito? I will give you 3 C's. Ano daw po? 3 letrang C. Kasi kanina habang nag-homily si Father at nakikinig ako, God is really good. Bakit? Sapagkat binigyan niya ako ng panibagong revelasyon. Ayaw nang ipagamit sa akin dito sa Cavite City yung mga ginamit ko sa ibang lugar. Gusto niya bago. Ha? Kaya 3 letrang C. Number 1 message of this gospel is all about choice. Everybody say choice. Salamat po sa 3, 5, kasunod. Again, everybody say choice. Lakas-lakasan niyo po, laki ng simbahan ninyo. Diba? Para manindig ng mga naroon sa labas. Unang mensahe ay ang salitang choice. Pag sinabing choice ay pagpili. Yung pipiliin mo. Kasi mga minamahal kong kapatid, tulad ng binasa natin, sabi doon, maraming lumapit kay Jesus at sinabi, ipinapatay ni Pilato ang mga tao, ang mga kalalakihan, habang sila ay naghahandog sa Diyos. Anong tanong ni Kristo sa mga lumapit sa Kanya? Ang akala ba ninyo ay mas higit na makasalanan ang mga pinapatay ni Pilato kaysa sa mga Galileang naroon? Anong sagot ni Kristo? Hindi. Pangalawa, sinabi niya, akala ba ninyo na mas higit na makasalanan ng mga nahulugan ng tore o nabagsakan ng tore sa Siloe? Anong sagot ni Kristo? Hindi. Anong sabi niya? Hanggat hindi ninyo pinagsisisihan ang inyong mga kasalanan at nagtalikdan ito, kayo rin ay mapapahamak. My dear brothers and sisters, it is our choice to decide whether we choose to repent or not to repent. Nasa desisyon mo, kapatid, kung ang pipiliin mo ay ang magsisi o hindi magsisi. Alam niyo po, ang mga Jewish people, they believe, ano kanilang pinaniniwalaan? Na kaya tayo nagpapahamak, kaya tayo nakakaranas ng trahedya sa ating buhay, ay dahil tayo'y makasalanan. Kaya tayo nagkakasakit ng malala at ng sobra-sobra dahil meron kang itinatago na pagkakasala, pagkukulang at kalinihan sa iyong pagkatao. Kaya nga sabi ni Lord, hanggat hindi natin tinatalikdan at pinagsisisihan ang ating mga kasalanan, sadyang mapapahamak tayo. It is our choice to decide, and ito yung desisyon natin na piliin natin na tayo ay magsisi. Bakit po? Sabi ng ating Panginoon sa kanyang salita, sa Isaiah chapter 55, my dear brothers and sisters, babasahin ko na po sa inyo. Sabi niya sa Isaiah chapter 55, verse 7, ang mga gawain ng taong masasama ay
Panginoong Yahweh El Shaddai. Sabi ni Father, kung nakinig po kayo kanina, ang kasalanan hindi pinagsisisihan ay nangaanak ng maraming kasalanan. Gusto niyo po ba yun? Na hindi natin sinasakit, hindi natin inilalahad ang ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos, hindi natin makakamtan at kapatawaran, hindi niya tayo malilinis sa ating mga kamulihan. Bakit? Kasi nananatili tayo noon sa masamang ating ginagawa, pinipili natin. Alam niyo po, noong Monday, binahagi ni Bishop Magani sa kanyang pag-aaral, kahit ako'y nagulat, pero ito yung katotohanan. Alam natin na mas madaling makapunta doon, sabihin ko na, sa impyerno, kaysa doon sa taas, sa langit. Hindi ba? Dahil alam natin, mahirap makapasok sa langit kasi parang isa siyang butas ng karayom na kahit ang pamilya ay hindi kaya makapasok. Pero alam niyo po, sabi ni Bishop Makani, na mas higit na madaling makapasok doon kaysa doon. Bakit? Kasi meron tayong Diyos na gagawin ang lahat para hatakin tayo palayo doon. Kasi alam na natin na doon tayo kasi makasalanan tayo eh. Pero hindi papayag ang Diyos. Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Ayaw ng Diyos na mapariwala ang buhay natin. Kaya anong gagawin niya? Gagawin niya ang lahat ng pagkakataon. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Gagawin niya ang lahat ng paraan para alin tayo ay kunin, hatakin, palayo roon para makasama natin siya patungo sa taas. Kumbaga, mapalad tayo, bakit may bakal tayo? Napakuha pa ninyo? Mapalad tayo, bakit meron tayong tutulong sa atin para hindi tayo diretso doon sa baba? Napakuha po ninyo? Kaso nga lang, it is our choice. Sometimes, even God makes everything possible to us to make it there. We always choose to what? To stay here, down there. Ako pa niya? Kasi kahit na binibigyan tayo ng pagpipilian ng Diyos, na binibigyan niya tayo ng panahon para doon tayo mapunta, minsan ang pinipili natin ay alin, hindi yung ibinibigay niya, kundi yung nais natin. Kaya ang nangyayari, mas napapabilis tayong pumunta doon kesa doon. Mas nahihirapan tayong pumasok doon kesa doon. No? Number one is to choose repentance. Repentance, my dear brothers and sisters, is all about turning away from sins and wrongdoing. Ibig sabihin na ang pagsisisi ay ang pagtalikod, pag-iwan, pag-iwas, pag-alis sa kasalanan at paggawa ng mga mali na nakasasakit sa damdamin ng ating Panginoong Jesucristo. Repentance is the number one way to be saved. Kung gusto mong maligtas at hindi mapahamak, dapat ang una mong gawing paraan ay umarap sa Diyos at pagsisihan ang iyong mga kasalanan. At ang pagsisisi, kalakip nun, confession. Sabi ni Father, kaya ko po nagawa itong mga letrang ito dahil sa pakikinig kay Father, salamat sa Diyos, sa buhay ni Father, dahil nabibigyan niya ang mga preacher ng mga insights at biglang nagbibigay si Lord ng mga kanulungan. No? Sabi niya doon, confession is not being counting your sinful doings. Nakapanin niya? Ang paglalahad ng ating mga kasalanan ay hindi para haharap ka sa pari o makikinig ang pare para bilangin kung ilan ang nagawa mong kasalanan. Ang pagsisisi, kalakip nito ay ang paglalahad ng iyong mga kasalanan para maunawaan mo, matauhan ka, maisip mo na ikaw ay makasalanan, pero sa kabila ng iyong kasalanan, mayroong Diyos na mapagmahal, mayroong Diyos na gusto kang mahalin, mayroong Diyos na gusto kang yakapin. Alam mo yung gusto namin kay Diyos. Tinututo na, biyernes na. Diba?
para maunawaan natin na meron tayong Diyos na gusto tayong patawarin. Pero ang gusto lang ng Diyos, maging totoo ka sa pagharap mo sa Kanya, pagdalahan mo ng iyong kasalanan, at maging totoo ang iyong pagsisisi. Ang masakit lang kasi mga minamahal kong kapatid, tayo ay ganito, Lord, patawad, Lord, sorry. Pero mamungkat-mungkat mo, ilang araw, ilang linggo, bumabalik ka na naman sa ginagawa mong pagkakamali at pagkakasala. Kita mo, nabayan siya. Kidding aside, po ba? Let's make it real. Maging totoo tayo sa ating sarili. Kasi ang pagsisisi, meaning you're acknowledging that you are nothing. Nakuha po ninyo? Kapag ikaw ay nagsisisi, inaamin mo sa sarili mo na walang-wala ka, na ikaw ay makasalanan. Alam niyo po, ang kasalanan hinders the blessings of God. Kasi ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay magpapahal. Gusto niya, ang lahat na sa atin nandito ay tuhusan niya ng biyaya at pagpapala. Pero ano nangyayari? Bigyan ko kayo ng illustration. Kayo po ito, tayo ito, itong may, tayo ito mga mananampalataya, tayo ito mga tao. Tapos, ito ang kasalanan na ginagawa natin. Look at this sin, ang laki ha? Ganito kalaki, o mas malaki pa dito ang mga nagagawa natin kasalanan araw-araw. At ito ang Diyos. Nung hindi pa tayo nagkakasala, grabe ang buhos ng biyaya. Pero dumating ang kasalanan. Anong nangyari? Hindi na natin nasasakot ng diretsyo at tuloy-tuloy ang gantimpala at biyaya. Bakit? Dahil sa ating nagawang kasalanan. Kaya nga masaya at napalad tayo. Bakit? Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magsisi, na piliin ang magsisi tayo sa ating mga kasalanan para alin? To repair our broken relationship towards God. Naku po ninyo? Ang pagsisisi ay pamamaraan para alin? Maiayos natin ang ating nasirang ugnayan at relasyon sa ating Panginoon dahil sa ating mga nagawang kasalanan. Repentance means reparation. Pag-aayos. Pagpupuni. And also, kapag naayos at napupuni na ang ating nasirang ugnayan at relasyon kay Yahweh, repentance also means reconciliation. Pagkakasundo. Manunumbalik ulit tayo sa tamis ng pagmamahalan na ating nararamdaman mula kay Yahweh El Shaddai. Kaya this is our choice to choose repentance. Sabi nga sa panalangin kanina sa ating paghahanda, para tayo maging kaaya-aya at maging kalugod-lugod ang karapat-dapat sa harapan ni Yahweh at lahat ng ginagawa natin ay maging kaaya-aya at karapat-dapat, kailangan natin magsisi sa ating mga kasalanan. Amen? Palagpakan pa rin na. Isa lang yun. Alam yun. We're getting there. No? At least sinusubukan natin, no, na sumusunod tayo sa alintuntunin ng simbahan. Amen? So again, number one message of this gospel is, letter C means choice. Yung ano ba ang pipiliin natin? Ano ba ang kailangan natin piliin? Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, ikaw, anong pipiliin mo? Magsisi o hindi magsisi? Mapahama o maligtas? Diba? Kung gusto mo maligtas, magsisi ka. Para ikaw ay patawarin at pinisi ni Yahweh. Pero kung ayaw mo maligtas at gusto mo mapahama, manatili kang piliin ang hindi pagsisisi sa iyong mga maling ginagawa. Amen? Pangalawa, mga minamahal ng kapatid kay Kristo na mensahe ng ating Panginoon, second letter C
called chance. Everybody say chance. Pagkakataon. Ha? God is also called the God of the second chances. No, ang Diyos ay kilala na Diyos na nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Ngunit, hindi lang isa, dalawang pagkakataon ang ibinibigay ng Diyos. Maraming pagkakataon ang ibinibigay sa atin ni Yahweh El Shaddai. Pagkakataon na piliin na magsisi tayo at maging kaaya-aya sa harapan at mata ni Yahweh El Shaddai. Pagkakataon na magbago ang bawat isa sa atin. Bakit chance? Sa ating pagbasa, merong ipinakilala ang ating Panginoon na talinghaga patungkol sa isang lalaking may-ari ng isang ubasan. Ha? At ilang beses na siyang pumupunta sa kanyang ubasan para tignan ang kanyang puno. Ngunit 3 beses, 3 taon na siyang pumupunta, binibisita ang ubasan para tignan ang kanyang puno, pero wala siyang nakikita na bunga. Kaya anong sabi niya sa kanyang hardinero, sa tagapag-alaga ng ubasan? Putulin mo na yan! Bakit mo putulin? Kasi hindi siya nagbubunga. Dahil ang hindi nagbubunga, walang saysay, walang pakinabang. Hindi mo mapapakinabangan. Tama? At dahil hindi siya nagbubunga, kailangan na siyang putulin sapagkat yung sustansya na dapat niyang makuha o makuha ng mga punong nagbubunga ay nakukuha ng punong hindi nagbubunga. So naaagaw niya yung nutrients, yung sustansya para magbunga ang isang puno. Kaya kailangan na siyang putulin. Wala na siyang kwenta. Pero anong sabi ng isang hardinero? Huwag po muna natin putulin sa taong ito. Ha? Hayaan niyo po muna hukayan ko ang kanyang paligid at siya ay lagyan ko ng pataba. Kung magbubunga siya sa taong ito, mabuti. Pero kung hindi, tsaka natin siya putulin. My dear brothers and sisters, God is very, very kind to us. He gives us chance every day, every single day. Ganon kabuti ang Diyos. Nagtsatsaga siya, nagtitiis siya, naghihintay siya sa atin. Na alin? Na magkaroon ng pagbabago. Piliin natin ang pagbabago sa ating buhay. Binibigay niya tayo ng pagkakataon na alin na muli nating makamta ng buhay na ganap at kasiya-siya sa piling niya. Pagkakataon na kailanman ay dapat hindi natin sinasayang. Ang masakit kasi sa atin mga minamahal ng kapatid kay Kristo, we take for granted the kindness of God. Inaabuso natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ay, okay lang na. Mapagpatawad ang Diyos, mahabagin ang Diyos, maunawain ang Diyos. Kaya kapag nag-sorry ako sa Kanya, patatawarin niya ako. Hanggang kailan ka mang-aabuso ng kabutihan ng Diyos? Sabi ng nanay ko, ang taong mabuti, ang taong mabait, tahimik-tahimik yan. Pero kapag napuno yan, pag sumabog yan, doon ka matapos. Gusto mo bang puntahin na sumabog ang Diyos at sabihin sa iyo, ilang beses na ang pagkakataon na ibibigay mo sa iyo, pero sinasayang mo. Sabi ng ating Panginoon sa kanyang salita, Romans chapter 2 verse 4, O, hinahanap mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay? Kaya napakabuti niya sa iyo. Nakuha po ninyo? Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na tayo muling magkaroon ng bunga sa ating buhay. Umaasa ang Diyos na kapag tayo ay binigyan niya ng pagkakataon, magkakaroon tayo ng panibagong pagkatao. Umaasa ang Diyos
tulad ng sinasabi ko, minsan matigas ang ulo natin dahil mas pinipili natin ang kadiliman kaysa sa liwanag. Kasi sa kadiliman, natatago ang iyong mga ginagawang masama. Sa kadiliman, masarap, malaya ka. Pero kasi kapag sa kaliwanagan, nakikita ang mga kapalpakan na iyong ginagawa. Nasisiwala ang iyong kalumihan. Nakikita ang iyong mga pagkakamali. Sa kaliwanagan, mahirap. Bakit? Kasi hindi easy, hindi madali ang lalakban mo. Eh, tayo mga Pilipino, tayong tao, gusto natin yung madalian. Tama mali. Ayaw kasi natin nahihirapan tayo. Gusto natin yung instant. Pero di natin nakikita kung ano ang magiging resulta ng kaduluduluhan mo. Ayaw natin sa mahirap kasi ang akala natin hanggang dulo, mahirap na. God is patiently waiting for us to choose the life with Him. Nagtitiis, nagbibigay ng pagkakataon, nagtsatsaga ang Diyos sa ating buhay. Kapatid, mapalad ka, bakit hindi sumusuko ang Diyos sa buhay mo? Hindi ka sinusukuan ni Yahweh El Shaddai. Pinagtsatsagaan ka niya. Kahit hindi ka katsaga-tsaga, pinagtsatsagaan ka niya. Kahit hindi ka kamahal-mahal, minamahal ka niya. Kahit hindi ka kaunang-unawa, inuunawa ka ng Diyos. Kaya mapalad ka. Amen. Kahit makasalanan ka, grabe ang mga kamay ng Diyos. Malaya niyang pinupuksan para kapag naunawaan mo ang kalahagahan niya sa iyong buhay, maalala mo na merong Diyos na mapagmahal, tatakbo ka lang pabalik sa Kanya. Anong gagawin ng kanyang mga kamay? Hahagkan ka niya, yayakapin ka niya, at mamahalin ka niya. Ganon kamuhi ang Diyos sa ating mga makasalanan. Ano pong pinakamagandang halimbawa? The prodigal son. Diba? Hindi tinanggalan ng karapatan ang lalaking ito kahit na ninustay lang niya ang lahat ng meron siya. Iniwanan niya ang kanyang magulang, ang kanyang tatay, sa kapalit noon ang mga kayamanan na meron siya. Anong nangyari? Tumuloy siya sa kabuyan. Ang pagkain niya ay wala nga siyang makain. Anong sabi niya? Buti pa ang mga baboy, may pagkain. Pero siya ang wala. Buti pa ang mga katulong, katuwang ng kanyang magulang, ng kanyang ama, magandang tinutulugan siya doon sa kural ng mga baboy. And he eventually realized the importance of his father. Ganyan tayo. Kapag nawala na lahat na sa atin, tsaka lang natin naaalala, uy, may Diyos pala akong mabuti. May Diyos pala akong babalikan. Why? Because we take for granted the love and the kindness and the gentleness of God. Eh ang Diyos, dahil mabuti at mapagmahal siya, maunawain at mahabagin. Nung na-realize natin na may Diyos, takbo tayo pabalik sa Kanya, paluhod-luhod pa, paiyak-iyak pa. Anong ginagawa ni Yahweh? Ang kanyang mga bisig, ang kanyang mga kamay ay malayang nakabuha hanggang sa pagpalapit natin sa Kanya, tsaka muli natin nararamdaman ang kanyang malapit at matinib na pagmamahal at mahal. God gave us a chance to choose to be with Him. Ibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na muli na tayo'y bumalik sa Kanya, manumbalik sa Kanya, piliin siyang muli sa ating buhay, piliin na magsisi, talikdan ang ating mga kasalanan para tayo ay magkaroon ng masaya at masaganang pamumuhay. O sabi mo sa iyong katabi-kapatid, narinig mo yun? Huwag na huwag mo sasaganin ang pagkakataon na ibibigay sa iyo ng Diyos.
Amen? Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Sobrang daming chances ang ibinibigay sa atin ng Diyos. When you choose to repent, you choose to be fruitful. If you choose to repent, you choose to be changed. Kapag pinili mo magsisi, pinipili mong magbago. Pag pinipili mo magsisi, pinipili mong magbunga. Pag pinipili mo magsisi, pinipili mo muli si Yahweh sa iyong buhay. And when you choose to repent, you choose Yahweh to be the Lord of your life. Amen. Amen? Amen. We are blessed. Sabi mo sa iyong sarili, I am blessed. I am blessed. Di po ba yan ang pinapasigaw sa atin ng ating punong lingkod? I am blessed. I am blessed. I am blessed. Bakit? Kasi ang daming chances na binibigay sa atin ng Diyos. You know what, my dear brothers and sisters? Your life is a chance given by God. Yung gisingin ka lang sa umaga, chance na yan ni Lord na ibinigay sa'yo. Yung mamulat mo lang yung mata mo sa umaga, chance na yan na ibinibigay at regalo ni Yahweh sa iyo. Kasi bakit? Hindi lahat ng natutulog sa gabi ay may pagkakataon pang mamulat ang mata at gumising sa umaga. Amen. That's why you are blessed. Yung buhay na meron sa iyo, binigay ni Lord, pinahiram ni Lord, huwag mong sayangin. Pagkakataon niya na alin, yung buhay na yan ay magamit mo para mapapulihan ang kanyang dakilang pangalan. Yung lakas na binibigay niya sa iyo, pagkakataon na binibigay ni Yahweh para alin, yung lakas na yan ay gamitin mo para mapaglingkuran siya sa kahit anumang aspeto na meron ka sa iyong buhay. Huwag mong hayaan na yung pagkakataon na yan ay masayang at mawalan ng pakinabang at saysay sa iyong buhay. Amen? Again, ano daw po yung unang mensahe? Choice. Pangalawa, chance. And finally, the third letter C is to change. Pagbabago. Pagbago. Change! Sabi mo sa'yo, katabi ng mga kapatid, magbago na. Huwag mo nang duruin. Sabi mo, bago na. Huwag ganun. Sabi lang, magbago ka na. Magbabago na ako. Ang pagbabago ay hindi lang dapat galing sa bibig. Action. Exactly. Pag pinili mo, binigyan ka ng pagkakataon at pinili mong magbago, dapat nakikita yan holistically sa iyong pagkatao. Amen? Sabi ni Lord doon, diba? Sabi niya, huwag muna nating putulin. Hayaan niyo muna na hukayin ko ang gilid at lagyan ng pataba. How can we able to be fruitful? Kasi ang pagbabago nagdudulot ng pagbubunga. Ang pagbubunga ay nagdudulot ng pagbabago sa ating buhay. So how can we able to be fruitful? How can we able to change? Tanungin ko po kayo. Alam niyo po ba kung nasaan ang demonyo? Nasaan si Satanas? Nasaan si Diablo? Alam niyo kung nasaan? Tingin sa kanan. Kaliwa, likod at harap. Hindi ko po sinasabi na literal na yan katabi mo yon. Ang ibig ko lang pong sabihin, ang Diablo, Satan is everywhere. Ha? Everywhere. Kahit saan nandiyan ang kalaban. Nag-aantay lang yan na sinuin ka. Para alin, mahulog ka sa bigat niya para ikaw ay magkasala. Amen? Pagka nagkasala ka, hindi ka magbubunga. At kapag hindi ka nagbunga, walang nakikita ang pagbabago sa iyo. At ano ang paraan ng Diablo para tayo magkasala? Ang tukso. Tatanungin ko po ulit kayo, ang tukso ba ay kasalanan? Hindi. Sino nagsasabing kasalanan? Sino nagsasabing hindi? Salamat. Ang tukso ba ay masama? Oo, hindi. Sino nagsasabing hindi? Sino nagsasabing oo? Oo. Parang wala na ata ang masabi. Oo. Parang ayaw magkamali ng sagot. Listen to this.
kasalanan. Ooh. Nagiging kasalanan ng tukso kapag nagpatukso ka na, sister. Ha? God allows temptation to our life to what? To be more careful and aware to what to do and what to choose. Ang tukso ay ginagamit o ipinahihintulot ng Diyos para mas lalo tayong tumatag, lumalim sa ating pananampalataya. Ang tukso hindi kasalanan, nagiging kasalanan nito kapag nagpatukso ka. Naalala niyo po yung awitin ni Eva Eugenio? Aso. O kapanahunan niyo po yun, baka naman. Anong sabi sa tukso? Oo, tukso! My dear brothers and sisters, listen to this. Ang tukso hindi yan lalayo sa'yo. Hahabol at hahabol. Sorry sister malakad talaga ako eh. Hahabol at hahabulin ka niyan. Kahit magtago ka, hahanap at hahanapin ka niyan. Nakuha po ninyo? Amen. Kaya dapat ang motto natin sa ating buhay, kapag tinutokso na tayo, hinahabol tayo ng kalaban para magkasala, ay ganito, O tukso, lalayo ako sa'yo. Tayong lumayo, tayong lumiwas, para magkaroon ng bunga ang bawat isa sa atin. To be able to be fruitful, remove every dirty sandals in your life. What do you mean by dirty sandals? Di ba po sa idiomatic, sabi nila, ikaw ang tumayo o ikaw ang gumamit ng kanyang sapatos para maranasan mo kung ano ang kanyang nararanasan. Alam niyo po yon? Di ba? May mga pagkakataon na hirap tayo, pero sa iba hindi sila nahihirapan. Bakit? Para sa kanila madali. Pero sabi nga sa kasabihan, ikaw ang tumayo sa kanyang kinatatayuan. Gamitin mo, isuot mo kanyang sariling sapatos para maramdaman mo kung paano yung sinasabi niyang masakit, mahirap sa kanyang buhay. This is what I am talking about. If you want to be fruitful, remove any dirty sandals in your life. Stay away from sin. Layuan mo, tanggalin mo ang kasalanan sa iyong buhay. Sa anong pamamagitan? Pagkukonfess, pagkukumpisal, at pagsisisi sa iyong mga kasalanan. Stay away from sin. Lumayo ka, kahit tagulin ka ng tukso para magkasala, takbo ka lang ng takbo. Huwag kang mapagod. Amen? Pag hinanap ka ng hinanap, magtago ka lang. Ikaw mismo ang gumawa ng paraan para hindi ka magkasala. To be able to be fruitful, my dear brothers and sisters, listen to this. Purify your mind. Para magbunga ka, para magkaroon ng pagbabago, linisin mo, dalisayin mo ang iyong isipan. Kasi isa sa mga pinupuntirya ng kalaban ang isip natin. Gusto niyang parumihin, wasakin, sirain ang ating isipan. Lalo tigit pagdating kay Yahweh. Bakit? Bigyan ko kayo halimbawa. Minsan, kahit na tayo ay masyadong relihiyoso, kahit paulit-ulit tayong dumadalo ng gawain ni Yahweh, umaatin ng mga fellowship ni Yahweh ang Shaddai kung saan-saan. Sometimes, I believe na nararanasan nyo na parang hindi kayo kinikibo at napakikinggan ni Yahweh. Tama kayo. Diba? Anong sasabihin ng diablo sa'yo? O kita mo? Sabi ko sa'yo di ka mahal yan kasi makasalanan ka. Yun ang ipapasok ng demonyo sa isip mo. Ay, hindi na yan, hindi ka niya uunawain. Akaw pa ninyo, dudumihan niya. He will pollute your mind. So do not ever, ever, ever try na alin. Huwag mong hayaan, subukan ang gagawin ng demonyo sa iyo. Kapag ganun na mo naiisip sa iyo ng kaaway, stay away from it. Alisin mo na agad sa isip mo. Be more positive. Ako po ninyo, huwag palaging nega. Sabi mo sa katabi mo, sabi mo, sister, brother, huwag ka palaging nega.
negative sa pananaw sa buhay. Kahit mahirap, dapat palagi mong isip, madali. Kahit mabigat, palagi mong isipin na magaan. Nakuha po ninyo? To be able to be fruitful, to have change in your life, purify your mind. Stay away from the, yung mga pinaiisip sa iyo ng kalaban. Pangalawa, to be able to be fruitful, purify your polluted heart. Puso. Naalala niyo po ba yung ebanghelyo tungkol sa isang pariseyo na nandoon mismo sa harap ng altar at nakatingala at ang sabi niya, Panginoon, maraming salamat sapagkat hindi ako tulad ng tax collector na yon. Naalala niyo po? Nasaan yung tax collector? Nasa mundo ng simbahan. Di kayang tumingala, nakayuko. At anong ginagawa ng kanyang mga kamay? Inagadukan. Sabi niya, Panginoon, hindi ako marapat-dapat sapagkat ako'y isang makasalanan. Minsan, may pagkakataon na porket tayo'y naglilingkod sa Diyos, akala natin okay na tayo. Akala natin perfect na tayo. Akala natin ang galing-galing na natin. Akala natin ang linis-linis na natin. Kasi bakit? Nagsiserve ako sa simbahan Nagsiserve ako kay Yahweh Naglilingkod ako sa Diyos Pero sometimes, hindi mo nakikita kung anong tunay na laman ng iyong puso. Bakit? Kasi ang nakikita mo at pinakikita mo lang ay yung panlabas na anyo. Pero hindi nakikita ng tao ang laman ng puso mo. Minsan ganun Ang ganda-ganda mong tignan, ang bait-bait, mukhang anghel, pero sa totoo lang, ang laman ng puso ay di maganda. So do not ever let the devil, Satan, the demon, ruin your good heart. Huwag mong hayaan na i-penetrate ng kalaban yung puso mo at taniman niya ng hindi magandang pakiramdam. Huwag mong hayaan na ang ihayag niya dyan, ang itanim niya, ang ilagay niya sa puso mo ay galit, noon, hinanakit at inggit. To be able to be fruitful, let those free your heart from those pollution. Wow, taas kamay. Salamat po Friday na, baka naman yung energy natin. Diba? Taas kamay. Paglagay sa dibdib. Patapos na po tayo. Ha? Itong dibdib na ito, itong puso na ito, huwag mong hayaan na tamnahan ng kalaban ng hindi magandang pakiramdam. Hayaan mo na ang puso mo ay manatiling mabuti. Hayaan mo na ang puso mo ay patuloy na magkaroon ng pag-ibig na nagmumula kay Yahweh El Shaddai. Kasi hindi ka mamumunga at hindi ka magbabago kung ang puso mo ay punong-puno pa rin ng hindi maganda at masamang pakiramdam. You want to be fruitful? Let your heart be free. Sabi mo sa iyong sarili, simula ngayon, palalayain ko na ang aking sarili. Masarap maglingkod, masarap mamuhay, masarap magpuri, masarap gumawa ng mabuti kung ang puso mo ay malaya na sa kabigatan ng meron ka sa iyo. Amen? So let us be free! Palayain natin ang ating sarili sa kasalanan. Palayain natin ang ating mga puso sa mga hinanakit, sakit at pot at galit at inggit. Hayaan mo na ang pag-ibig ni Yahweh ang manatiling nananahan at naninirahan diyan sa iyong puso. Amen? Palakpak ang paras na to be able to be fruitful, cleanse your hands. Diba? Nakataas na yan. Tugtong-tugtong lang yan. Diba?
pamamagitan ng kamay mo, dahil yan ay nagmula sa iyong puso. Our hands was blessed by God to be a blessing to others. Amen? And finally, ano daw po yan una? To be able to be fruitful, we need to purify our mind, purify our polluted heart, cleanse our hands, and finally, Change. change your mouth. Sabi mo sa kapatid mo, kapatid, baguhin mo na yung puso mo. Baguhin mo na yung bibig mo. Baguhin mo na yung dila mo. Anong sabi ng salita ng Diyos? Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya. Ano? Ang lumalabas sa kanya. So we need to be observant. We need to be aware kung ano ang mga salita na lalabas sa ating mga labi. Connection po yan. Kung anong laman ng iyong puso, magiging takbo ng iyong isipan. Anong takbo ng iyong isipan, yan ang ginagawa ng iyong kamay. At anong ginagawa ng iyong kamay, yan ang bumubukay sa iyong labi. So you want to be fruitful, change everything from your life. Baguhin mo ang lahat ng meron ka sa iyong buhay. Again, tatlong mensahe ng Ebanghelyo. Number 1 is to choose. Second, chance. Third is change. My dear brothers and sisters, Yahweh El Shaddai is very kind and very generous. He always gave us chance to choose repentance, confession, and be with Him, and to have a change and be fruitful in our life. Again, meron tayong Diyos na si Yahweh, na mabuti, mapagmahal at mahabagin. Kaya binibigyan niya tayo ng pagkakataon para piliin ang magsisi sa ating mga kasalanan para tayo ay magkaroon ng pagbabago at sa ating pagbabago, ang bawat isa sa atin ay patuloy na mamuhay. Again, my dear brothers and sisters, mapalad tayo sapagkat meron tayong Diyos na nagbibigay ng pagkakataon sa ating buhay. At ang lahat na nagnanais na magbago at magkaroon ng kamumunga sa kanyang buhay ay patuloy na nagsisisi. Ang lahat ay kailangan sa'yo, ibigit ang inyong mga mata at itaas ang inyong mga kamay. Bilang tanda ng pagsuko kay Yahweh na wala tayong magagawa kung tayo ay wala sa Sabi nga ni Lord sa kanyang salita sa John 15, kung gusto natin mamunga, manatili tayo sa Kanya. Let's stay, be rooted and connected with Him. Sapagkat ang taong nananatili sa Kanya ay patuloy na sumasagana ang buhay.